Bilis, bilis, simulan na natin magpamigay ng lugaw. Ako muna. 3 araw na akong hindi kumakain. Chen lang? Chen lang. Chen lang. Andito ako, pakakasalan na kita. Sinunod ko na ang sinabi mo. Ibinenta ko lahat ng mga bata. Ngayon, wala nang humahadlang sa atin. Magpapakasal na tayo ngayon. Saan ba nanggaling ang siraulong babaeng yan? Nadumihan ang bago kong damit. Chen lang, anong nangyari sa'yo? Chen lang, hindi mo ba sinabi noon, basta ibenta ko ang mga bata. Kapag wala nang sagabal, dadalahin mo ako sa malaking kotse para pakasalan mo ako. Chen lang, Chen lang. Hindi ba siya yung ulirang asawa na pinalayas mula sa pamilyahan? Sabi nila, yung panganay niyang anak, pinagalitan siya hanggang tanggalan ng laman at pinakuluan ng sabaw. Shen lang, dahil doon namatay sa sakit kahit yung 2 natirang anak niya. Ibinenta niya rin. Ngayong panahon, kapag nabili ng mga bugaw, imposibleng mabuhay pa. Sa hirap ng buhay ngayon. Siguro naghahanap na lang yan ng kakapitan. Hoy, mga tao, ilabas nyo na ang babaeng yan. Huwag nyong dumihan ang lugar ko sa pamimigay ng lugaw. Chen lang. Chen lang, anong nangyari sa'yo? Chen lang, Chen lang. Grabe ka kupad ng loob mo. Chen lang. Bakit? Sabi mo protektahan mo ako. Bakit? Noon pa, mas pinili mong magsilbi kay Han bilang kabit kaysa mag-asawa tayo. Aaminin ko na, gusto ko talagang makita kang masira at maghirap ang pamilya mo. Gusto ko talagang makita kang naghihingalong parang asong gala sa tabi ng kalsada. Ganyan? Tsaka lang talaga makaganti ang damdamin ko. Karne! Gusto kong kumain ng karne! Huwag mong agawin yan. Gusto ko yung kamay na yan. Pati isang buo na. Bangkay, wala man lang iniwan sa akin. Tia? Lumayo kayo lahat, lumayo! Sinong gagalaw sa tiya ko ngayon? Makakatikim sa akin. Batang pasaway, umalis ka na. Pag di ka umalis, sasaktan na kita. Jicheng, bilis umalis ka na. Jicheng, hindi naman ako ang tunay mong nanay. Hindi mo ako dapat ipaglaban. Tia, nangako ako kay kuya na aalagaan kita ng maayos. Jicheng, bilis, umalis na tayo. Jicheng, Isasama kita pa uwi. Umuwi na tayo. hayop ka. Kahit mamatay ako, hindi kita patatahimikin. Tia. Tia, nagising ka na. Tia. Tia, nagising ka na. Tia. Jicheng, patawarin mo ako. Tiya ang dahilan. Hindi dapat ako naniwala kay Chen Xiangdong sa mga kasinungalingan niya. Akala ko kung ibebenta ko kayo sa mabuting pamilya, makakaligtas tayo. Tia. Anong nangyari sa'yo? Ano ba to? Buhay pa ba ako? O patay na? Tia. Kanina lang nahimatay ka sa gutom, hindi ka papatay. Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Nahimatay ka lang talaga. Ano talagang nangyari? Ito ba ay? Ziyuan? Buhay pa rin si Ziyuan? Ito kasi, kakalayas lang natin mula sa pamilyahan. Kasama ang mga bata, pauwi na tayo ng probinsya. Nagpakulo si Ziyuan ng sarili niyang laman ng sabaw para sa akin. Sa huli, namatay siya sa mataas na lagnat. Ibig sabihin nito, nabuhay ulit ako. Nabuhay ulit ako! Mga anak? Inay,
Inay, gising ka na. Buti naman. Siya, kaawa-awa kong manugang. Sa nakaraan na buhay, kinuha ka ng mga hayop na wang na pambayad utang. Kahit anong pilit, hindi ka sumuko. Sa huli, nagpatiwakal ka at sinunog, pati bata. Si Euro, bandang huli, ibinenta ko rin. Inay, ang sakit. Inay. Simula ngayon, maginhawa na ang buhay nyo. Ano, nangagat ka pa? Tia, Inay, Inay. Mabait at masunurin na ang mga anak ko. Nang pinalayas ako ng ate-in-law ko, nagalit ako sa mundo, at pinagbubuhatan ko ng kamay, at mura ang mga anak ko. Kahit ulitin ko pa ang buhay ko, kapag bilangin ko, 7 araw na lang, babayaran na ng pamilya Wang ang utang. Kapag hindi nakalikom ng 5 liang na pilak, ibebenta na si Xiaoxia sa hirap ng buhay. Hindi ko na rin kayang buhayin ang mga bata. Kayo na lang. Umalis na kayong lahat dito. Gawin niyo ang lahat para gumanda buhay niyo. Hindi ako karapat-dapat maging ina niyo. Hayaan niyo na akong mamatay. Tia, wag mo kaming iwan. Magseseryoso na kami. Ako si Xiao Tao, isang inteligenteng kasambahay. Congratulations, napili ka ng cleaning system. Mula ngayon, magiging isang tapat na tagapaglinis ng Peach Blossom Resort. 200 ang sahod kada buwan. Simulan na agad ang trabaho para mabilis kang kumita at malutas ang problema mo. Ano to? Simula na agad ang teleportation para sa trabaho. 3, 2, 1, simula. Tia, saan ka pumunta? Wag mo akong takutin. Tia, lumabas ka na. Inay, gusto ko kay Inay. Ate-in-law, nawala si Inay. Kinuha siya ng white lady. Tia! Tumayo ka muna dyan. Kukuhaan kita ng picture. Langit! Langit! Nandito ba ako sa kingdom ng mga Diyos? Sa dami ng kasalanan ko? Paano pa ako mapupunta sa langit? Bagong salta, ate mo. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Tian Yurong. Ate, saan ba talaga dito? Dito ay Peach Blossom Land Scenic Area. Tayong lahat ay napili ng sistema bilang mga trabahador. Huwag kang matakot, magtrabaho kang mabuti. Sa katapusan ng buwan, may sahod ka na matatanggap. Lahat ng pagkain, gamit, at damit pwede mong bilhin. Ide-deliver pa yon sa panahon mo. Sis, taga saan ka? Ako ay mula dekada 70. Sa Shang Dynasty. Shang Dynasty? Anong dynasty yon? Bakit ngayon ko lang narinig? Hay naku, hindi rin ako magaling sa history. Simula ngayon, ikaw na ang bahala dito sa palikuran. Alas 9 hanggang 11 ng umaga, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Pag oras na, automatic na ibabalik ka ng sistema sa bahay mo. Ate, sabi mo kanina kung makakuha ako ng pagkain dito, pwede ko bang dalhin sa lugar ko? Totoo nga ba? Oo naman, basta magtrabaho ka ng maayos. Tandaan mo, huwag tamarin ha. Kailangan ko ng magtrabaho. Kita-kits na lang sis. Host na si Tian Yurong, pakitanggap ang welcome gift pack mo para sa trabaho. Ito ang flashlight na pangproteksyon. Pindutin lang ang buton para umilaw. Dahil magulo ang personal structure dito sa park, kaya may dagdag na electric shock function ito. Ilong pindot ang pulang buton para mabuksan ang electric shock switch. Pwedeng pamamanhi din ng kuryente ang mga masama para madaling maaresto. Kung talagang kailangan lang gamitin. Bawal pindutin ng basta-basta. Ang dali lang gamitin nito. May ganito ako. Hindi ako matatakot maglakad ng gabi. Tong electric shock. Mag-ingat ka. Babala. Sobrang delikado ang electric baton. Huwag gagamitin ng walang paalam, host. Huwag mo basta-basta i-activate ang PIN. Pakiusap, host. Agad kang sumunod sa patnubay ng palatandaan sa sahig. Pumunta ka sa work area. Bakit kaya?
Ang weird ng lugar na to. Ba't parang amoy masarap at mabaho dito? User manual ng CR, napadala na ng system direkta sa utak mo. Grabe. Ganito kaganda ang bahay, pero kubeta lang pala. Mga panlunas para sa emergency. Nandito sa storage box na to ha. Ciao tao, miss. Ito po ba yung ginagamit pang disinfect sa mga sugatang bisita? Oh, Si G1, grabe ang sugat niya. Kung meron lang nito dati sana. Ciao tao, miss. Ang anak ko, yung binti niya. Malapit nang mabulok sa sobrang sugat. Pwede ko po bang mag-uwi kahit konting gamot na to? Pag-aari ng lahat ang gamit dito sa park. kung magtatrabaho kang mabuti, pwede kitang tulungan mag-advance ng... Sahod mo ngayon para makabili ka ng gamot sa mall. Salamat. Salamat, Josa. Salamat din sa'yo. Ciao tao, miss. Ano tong bagay na to? Itong siopaw na, to. Ang puti ng balat, ang dami pang palaman. Bakit itinapon lang? Grabe sa dedikasyon. Sobrang seryoso sa trabaho. Tay, dalhin mo na agad si baby mo para mag-check-in dito sa Tao Wayuan. Ang astig. Sobrang intense ng mga NPC dito sa park. Pati si Ate Tagalines, todo acting parang totoong gutom na evacuee. Wow, ang dami palang masarap dito sa loob. Sold na sold, lahat libre lang makuha. Shout out, miss. Pwede ko po bang iuwi ang mga to? Pwede naman, ang pagkain sa basurahan, hindi na gusto ng mga turista. Basta, hindi makakasama sa kalusugan. Pwede mong iuwi, pero tandaan mo, huwag kang basta lumapit para humingi sa turista ng pagkain habang nasa loob ng park. Bawal yun ha? Ang saya naman. Dadalhin ko lahat ng to para may makain ang mga bata. Sakto pala. Bigla akong napalabas. Hindi ko pa alam kung kamusta na ang mga bata. Si Chen Xiangdong na walang hiya. Noon pa sa mga ganitong araw, pinilit akong ipagbili ang dalawang bata. Ngayon, kapag naglakas loob pa yung hayop na yon. Shout out, miss. Itong pangdepensang flashlight, pwede ko bang iuwi? Ate, nakaluhod na tayo ng matagal. Nay natin, patay na ba talaga siya? At di na babalik? Gusto ko si nanay. Nay, Mga anak, Saan ka ba nagpunta, Nay? Akala ko kinuha ka na ng Fox Spirit. ay wala to, okay lang ako. Halika, upo na kayong lahat. Nay, kinuha ka raw ng mga Diyos sa langit. Nagtrabaho ka dong kapalit ng pagkain. Itong bagay na to, atin lang hatayo, lupa, at langit lang ang nakakaalam. Kapag may nagsumbong, baka mapagkamalan akong aswang at sunugin pa ng buhay. Naiintindihan nyo? Nay, Hindi naman dapat ikaw ang nagtatrabaho. Ako na lang po sana. ang hakan mo talaga ano mo. Magaan lang ang trabaho sa langit, hindi mahirap sa katawan. kayo po? Kailangan niyo po bang nawawala araw-araw? Simula ngayon, bawat umaga at hapon, 1 oras ako mawawala. Kapag wala ako dito, bantayan niyo ang bahay, ha? Pag may magtanong, sabihin niyo lang, masama pakiramdam ni nanay ayaw magpakita. Naintindihan niyo? Tandaan niyo, ha? Oh, halika. Tingnan niyo ang mga pasalubong ni nanay. Karne, may siopaw na may laman. Karne, may siopaw na may laman. Hinaan lang ang boses. Nay, ikaw na pinakapagod, ikaw na kumain. Hindi ako gutom. Kayo na. Hindi po. Ikaw na lang, Nay. Oo nga, Nay. Kain ka na. Sina. Yang siopaw na may laman, mahal yan. Si Xiao siya nga, may dinadala pa sa tiyan. Yan na lang kay Xiao siya. Tayong mag-iina, hatiin na lang to. Halina kayo. Paano buksan to?
Nay, Nay, ano po ba tong bagay na to? Ang sarap pala. Parang ulap sa lambot. Siguro pagkain ng mga Diyos to. Ang tamis, ang tamis. Nay, matamis ta. Karne? May karne. Ni hindi ko kinain. Para lang may madala sa inyo. Alam niyo ba ano ang tawag sa baluktot na to? Parang prutas sa mga libro. Sabi nila, yan daw ay galing pa sa Lingnan, yung lugar daw na maraming ulupong at usok. Balatan mo yan, sobrang tamis daw ng laman sa loob. Wala akong pakialam kung ahasaan o kulungan ng tigre pa yan. Basta nakakabusog, mainam na yan. Oh, kayo na, tikman nyo. Salamat, Nay. Aba, ikaw talaga, Tian Yuerong. Akala ko isang manto lang. Mapapapayag na kitang ipagbili ang 2 anak. Yun pala, may patagong karne at syupaw ka pa. Ngayon, titirahan talaga kita. Hindi kita palalampasin. Kumakain pa nga kayo? Naks. Kumakain nga kayo? Chen Shangdong, ikaw talagang hayop ka. Oo, gusto mo ba? Marami pa ako doon. Kung gusto mo kumain. Nakikita ko, parang maganda ang itsura ng ampon mong anak at ng bunso mong anak na babae. Tsaka naman, hindi mo rin kaya silang buhayin. Mas mabuti pa, ibenta mo sila sa ahente ng bentahan ng tao. At least, baka makakuha ka pa ng bagong daan para mabuhay. Chen lang. Kapag binenta ko sila, totoo bang magkakaroon pa ng pag-asa? Siyempre naman. Sila meron. Ikaw ring meron. Noon, hindi tayo nagkatuluyan magpakasal. Pero ngayon, basta ibenta mo sila, magiging asawa ka pa rin ng pamilya Chen. Chen lang. Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Naniniwala akong totoo kay Chen Shangdong. Mga pinagsasabi ng hayop na yon. Ibinenta ang 2 bata. Sa huli, sarili pa rin niya tinaya ang buhay. Si G, para lang iligtas ako, nabaril pa at napatay din. Hindi ko alam kung si Yuro, buhay pa o patay na sa huli. Sa buhay kong ito, sisiguraduhin ko na si Chen Shangdong na yan, mararanasan niya ang hindi na niya gugustuhin pang mabuhay. Yuerong. Ay naku, buti naman at nakita rin kita. Alam mo ba kung gaano ako nahirapan maghanap sa'yo? Lumayas ka dito! Yuerong, ba't ka nang lalait diyan? Tingnan mo naman ang hirap ng buhay ngayon. Hindi na makatao ang mga nangyayari. Ako mismo, wala nang makain sa bahay. Dati, nung napaalis ka, may kaunting pera ka pa man din sa'yo. Di ba? Dahil na rin sa dati nating pinagsamahan, baka naman pwede mo pa akong tulungan kahit paano. Pinagsamahan? May mukha ka pa talagang banggitin yan sa harap ko? Dati, ninakawan ko pa ang pamilyahan ng pera para sa'yo. Nasaan ang pera? Ibalik mo sa akin. Babae? Akala mo kung sino ka na, ha? Kayong mga byuda, ulila. Kung matalino kayo, ibigay nyo na lang ng maayos ang pera sa akin. Kapag hindi, maraming paraan akong pwedeng gawin laban sa'yo. Asan nyo tinago ang pera? Maniwala ka sa akin, pwede kitang patayin ngayon din. Hayop ka! Bitawan mo ang tita ko. Xiaoxia, Matapang ka pa naman, ha? Sige, tingnan natin kayong mag-ina kung hanggang saan kayo ngayon. Kung hindi nyo ilalabas ang pera ngayon, ipapabenta ko kayong lahat sa palengke ng karne para lang makakuha ng pera. kaya ngayon, kaya noong nakaraang buhay si Yuro, Sa panahong ganito, nabenta na sa ahente ng tao, paano pa siya makakaligtas? papatayin kita! Nasiraan ka na ba ng bait? Mga tao, itali nyo sa akin lahat ng mag-iinang to. Ngayon lang kayo nakaisip ibigay sa akin ng gamit? Chen Xiangdong. Hayop ka!
Ngayon, ikaw o ako ang mamamatay. Kailangan kong patayin ka. Jicheng, dalhin mo ang kutsilyo. Kailangan kong katayin ang lalaking to. Baliw na sira na ang babaeng ito. Lalaki, saan ka tumatakbo? Naku, masama na. Malaswang babae. Cutie pie. Bumaba ka nga dyan. Tia, poprotektahan ka namin. Oo, poprotektahan natin si nanay. Mabuting bata, puro mabubuting bata. Patayin mo sila. Patayin mo sila. Patayin mo sila. Patayin mo sila. Basta't ngayon, mapatay lang natin ang lalaking to. Mga bata, may pag-asa pa tayong mabuhay. Hayop, papatayin kita. Nagbalik na naman. Tumakbo ka nga. Tumakbo ka pa. Tia, Tia, ayos ka lang ba? Ayos lang si nanay. Masaya si nanay na protektahan ko kayo. Nanay, anak ko. Ang babaeng walang hiya na yan. Ewan ko kung anong kinuha niyan. Sobrang sakit. Sir, Sabi, yung panganay daw nila hinihingal na lang, halos huling hininga na. Mga ulila at walang asawang babae ang natira. Sir, sa susunod, magdala pa tayo ng mga tao. Sigurado, palulusawin natin siya sa hirap. Sir, yung pamilya Wang, nag-iingay na naman, sabi ni Tian Yuerong, may utang pa raw sila doon. Matagal nang gusto ng pamilya Wang ang asawa ng panganay na yon, sir. Paano kung magpasulsol tayo ng gulo? May ganyang bagay. Wa. Pumunta ka sa pamilya Wang. Ihatid mo ang balita. Si. Tia, Ano po ba tong bagay na, bakit ang lakas niya, ito? At, Regalo ito sa nanay ng isang diwata. Para yan sa mga lubos na masasamang tao. Kahit hindi ko tunay na anak si Jicheng, dugo pa rin siya ng pamilyahan. Nung nakaraan, siya kagawa ako ng masama, pero iniligtas pa rin ako ni Jicheng. Halika. Lumapit ka dito saglit. Jicheng, Gusto mo bang tawagin akong nanay? Tia, sa puso ko, kayo na ang tunay kong ina. Ayos, mabuting bata. dito mismo. Magmano ka kay nanay ng 3 beses. Simula ngayon, mag-ina na talaga tayo. nanay. Mabuting bata. Ziwan, Jiyuan kuya, noong nakaraan, ganito rin namatay si Jiyuan, nasa kama lang. Nanay. Sa tingin ko, sa tingin ko, wala na ako. Shosyo. nandito ako. huwag ka nang manatili. Dito sa walang silbi tulad ko. Nanay, ihanap mo ako ng magandang mapapangasawa. Ziwan, Jiyuan, hindi ka pwedeng mamatay Jiyuan. Gising ka Jiyuan. Mahal ko, huwag mo akong iwan. Nanay, nakikilala mo po ang diwata. Tulungan mo si Ziyuan, tama, oo. Diwata, Xiaotao Ginang, Xiaotao Ginang. Host, ang panganay mong anak, inatake lang ng lagnat. Kailangang may gamot na pampababa ng lagnat at anti-impeksyon. Kung wala, wala na talagang pag-asa. Ayos, salamat. Xiaotao Ginang yung ano.
Lagnat, gamot, para sa lagnat at anti-impeksyon. Saan pwedeng bumili? Ang gamot ay nasa Peach Blossom Park, nasa mall, pwedeng bilhin sa mall. Kailangan bumili gamit ang pera. Shoutout Ginang, babalik na ako sa trabaho sa parke. Huwag ka mag-alala, hindi pa patay si Ziyuan. Sandali, nanay, aalis lang ako saglit, babalik agad ako. Grabe. Sobrang liberated na nito. Tapos na ang trabaho ngayong araw. May 20 minuto kang malayang oras para sa sarili. Shoutout Ginang, gusto kong bumili ng gamot para sa anak ko. Pwede bang ibigay muna sa akin ang sahod ko ngayon? See ya, host. Wow. Ito pala ang pera. Makukulay at maganda. Pwede nang bumili ng gamot, sumakay ng tourist shuttle papuntang mall. Bilis, sakay na. Hey, grabe. Ate, bakit di pa kita nakikita dati? Taga saan ka ba? Kakarating ko lang ngayon. Galing akong Dasheng. Ako si Meng Tian galing sa Dakin. Ikinagagalak kitang makilala. Ate, huwag kang matakot. Ako ang driver. Sigurado akong maingat ako magmaneho. Nandito na tayo sa mall. Sa mga bababa ng mall. Maghanda na kayo. General Meng, pwede pong tanong. Nasaan po ang botika? Ang botika ay nasa unang palapag ng mall. Pero, ang mga gamot, laging nauubos agad. Kapag nahuli ka, wala ka nang mabibili. Salamat kuya. Lahat kayo, umatras muna. Unahin muna ang Pangulo. Alam mo ba ang mga patakaran? Zuyuanzang. Ikaw, pulubi ka lang dito, ang yabang mo pa. Ako ang pinakadakilang pinuno sa kasaysayan. Pumila ka. Itong gamot na to, bakit sobrang in demand? Pati emperador, lumabas na. Paano ko pa malalampasan to? Ying ang apelido mo. Noong nakaraan, inubos mo lahat, antibiotic at gamot sa lagnat. Yung mga sundalo dito sa border, walang gamot. Daan-daan na ang namatay. Bakit? Ang mga sundalo ng Dachin, naghihintay ng gamot para mailigtas ang buhay nila. Ayaw mo tanggapin. Magpaligsahan tayo. Ang ingay mo naman. Kahit sumigaw ka pa hanggang langit, wala ring mangyayari. Itong gamot na to, ito na lang ang natitirang kahon sa kamay ko. Kayo na magdesisyon kung kanino ibibigay ito, mag-usap kayo ng maayos, bilis, dali na. Diyos ko, isa na lang ang natira. Ang buhay ni Jiyuan, dito na nakaasa. Bahala na. Diyos ko, maawa ka na sa anak kong kawawa. Ate, anong nangyari? Kayo pong dalawang boss na emperador, nakikiusap ako sa inyo. Ibigay nyo na lang po ang kahon ng gamot na yon sa akin. Dahil sa kalamidad, wala kaming makain. Yung simpleng anak ko, pinutol ang laman para lang mapakain ako. Ngayon, napakataas ng lagnat niya. Yung sugat niya, halos mabulok na. Baka hindi na talaga kayanin. May ganyan pala ka mabait at masunuring bata. Pulubi ka. Ibigay mo na lang yung gamot kay ate. Anong masasabi mo? Ikaw talaga, Ying, ang lambot ng puso mo, ano? Lahat ng nasisinagan ng araw at buwan ay mamamayan ko sa daming. Ako, papalampas ba ako sa kabaitan mo? Ate, sayo na. Yung gamot. Salamat po mga boss na emperador. Ay, salamat talaga. Sobra. Ako si Tian Yuerong. Sa susunod na buhay, magpapakapagod akong magsilbi sa inyo bilang utusan. Hawakan mo na yung gamot, iligtas mo na ang anak mo, si. Isang bote ng iodine. Isang pakete ng gasa, mga cotton buds, itong gamot, isang piraso kada araw, 6 na piraso lahat. Sige, salamat. Heto ang sukli mo. May natira pang pera. Gagamitin ko na lang ito para bumili ng bigas. Ngayong gabi, makakainom na ng lugaw ang mga bata. Salamat po, Doc. Maraming salamat. Mga bata! Mama, nandito ka na. Mama, nandito ka na. Mama, bumalik ka mula sa langit. Mama, ano sabi ng Diyos? Papa niya. Pakainin mo si Ziyuan itong gamot na ito. Pag kinain niya, bababa ang lagnat. Magdala ka ng kaunting tubig. Sihyeng, puntahan mo ang kuya mo, lagyan mo ng gamot. See ya.
Xiaoxia, kuninin mo ito. Lutuin mo gawing lugaw. Dapat malapot ah. Mama, eto. Eto ay puting bigas. Puting bigas. Puting bigas. Grabe. Totoong puting bigas ito, Mama. Mama, eto, sa panahon na ganito, sa baryo natin, sinong pamilya ang may ganitong mamahaling bagay? Nagtrabaho sa langit, may pinadala pa. Oo nga. Tanga ka namang bata. Pag kinain mo ang hilaw na bigas, sasakit yan mo. Hintayin mong maluto. Lugaw na. Doon ka mabubusog. Butong si Euro. Hintayin mong maluto. Lugaw para kay Euro. Ayos ba yon? Mama, magsisiga na ako ngayon. Bumaba na ang lagnat. Pero si Ziyuan, bakit hindi pa rin nagising? Mama, 3 araw na walang kain si Kuya. May natira sa mangkok ko. Gusto mo bang una si Kuya ang pakainin? Ikaw lang talaga ang nagpapakain kay mama. Mama, kailangan mo pang magtrabaho. Papa, kumain ka nang sa akin. Hindi mabait si Euro. Hindi ako nagtabi para kay kuya. Mama, Papa, Ziyuan, kumusta ka na? Kuya? Kuya, gising ka na! Tabi dyan. Mama, ako. Papa, Xiaoxia. Halika Xiaoxia, pakainin mo si kuya ng konti. Eto. Paano nagkaroon ng puting bigas? Mama, ano ang kinain mo? Ikaw talagang bata, pati si mama pinapakialaman. Pinapakain ng langit. Mama, saan nanggaling? Itong puting bigas? Baka naman utang na naman kay Lawang to. Yung pera natin, may pambayad pa ba tayo? Naalala pa ni kuya, konting araw na lang, dadaan na si Lawang para maningil. 6 na araw na lang, para maprotektahan si Xiaoxia. Dapat makahanap na ng pera. Kuya, pinatag ni Mama sa langit to. Walang inutang. Sa langit. Zidi, ano naman mga pinagsasabi mo? Hindi nagsisinungaling si Zish. Ziyuan, magpagaling ka lang, huwag mo munang isipin ang mga iyan. Ji-Cheng, patayin mo ang ilaw. Bukas ng umaga, dapat magtrabaho si mama sa langit. Chen Laoyin, hindi mo ba ako niloloko? Sa bahay ni Tian Yurong, may langis at amoy. Hindi lang may langis, may pagkain pa na katulad sa nakikita sa libro. Nakita ko mismo. Ang babaeng iyon, parang may lahing kakaiba. Akala mo gusto ko pang tawagin ka. Sa ganda ng kapalaran, naalala mo pa ako. Sihan sa kanila. Sanay pa sa martial arts noon. Si Han Lauda, nagkatay ng sarili para pakainin ang nanay. Mukhang mamamatay na. Takot ka pa? Mama, feeling ko, may lakas na ako sa katawan. Bukas, pupunta na ako sa bayan, maghanap ng trabaho. Ayokong maghirap ka. Ang gamot mula sa langit, talagang mahiwaga. Yung sugat ni Kuya, pagaling na. Kalokohan naman, kakatayo lang, gusto nang magpakasipag. Tumigil ka lang. Ayusin mo muna katawan mo, gawin mong matibay. Mas mahalaga pa yon sa lahat. Saktong oras na, pasok na ako sa trabaho. Kayong lahat, dapat, mabuti kayong magstay sa bahay. Eto. Mama, Kuya, sanayan mo na lang. Sabi ko na sa'yo si Mama, nagtatrabaho na sa langit. Tara, kumain na tayo.
Kayo, napansin niyo ba, nag-iba na si Mama? Xiaoxia, bakit mo pinapag-usapan si mama ng patago? Nagbago si mama. Mas bumait. Kagabi, walang pagkain, natulog siya na gutom. Noon, pag may pagkain, siya muna ang kinakain niya. Noong nakaraang araw, nagutom si mama, nahimatay. Sabi pa niya, buhay pa daw ako, ayos na. Sabi pa niya, buhay pa si kuya. Tapos, dinala si Mama ng Diyos. Dinala pabalik ang daming magagandang bagay. Kagabi pa, nagbigay pa ng kahon ng mahiwagang gamot sa iyo. Talagang si Han ang ninuno natin. Nagpakita na. Ayaw tayo magdusa ng buo pamilya. Han Ji Yuan, nagpasalamat sa ninunong Han sa pagpapakita ng himala. Tian Yurong, lumabas ka dito! Ji Cheng, hawak na ng mga gamit. Nasaan si Tian Yurong, yung babae? Huwag mong murahin si mama ko. Uy, may pagkain talaga dito. May utang ka pa, di ka nagpapabayad. Dito, masarap ang kinakain at iniinom. Akala mo mabait ako? Ha? Sige, sugurin. Naglalakas loob kayo? Kagabi parang mamamatay na kayo. Balik buhay na lang to. Sugod! Mga ulap sa araw, naglalabas ng usok kulay ube. Sa malayo, tinatanaw ang talon, nakasabit sa gilid ng ilog. Dumadaloy ng diretsyo, taas na 3,000 talampakan, parang Milky Way, bumabagsak mula sa siyam na langit. Ang sarap. Ingat. Ingat, ha? Salamat. Walang anuman. Ako, si Libay. Ang palayaw ko ay Taibay, Mrs. Paano kita tatawagin? Ako. Ang pangalan ko ay Tian Yuerong. Narinig ko mula kay Wang Danyang ang tungkol sa'yo. Galing ka sa Dasheng, di ba? Panahong ito ng taggutom. Ngayon, kinain na pati ang balat ng mga puno. Nagkakainan na ang mga tao. Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Tingnan mo nga itong alaga ko. Ito, hindi na siya gumagana. Naubusan lang ng kuryente yan. May saksakan ng charger sa tool room. I-charge mo lang ng buo. Gagana na ulit yan. Gets ko na. Salamat, sir. May mga loko-loko ka bang nakasalamuha? Lakas mong sumaksak ah. Malalim ang galit mo ano? Yung tao na yon, pinilit akong ibenta ang anak ko, anak na babae. Tsaka, pati buong pamilya ko. Tragic ang kinahinatnan. Halika, tuturuan kita ng ilang moves. Sapat na para makapagtanggol ka sa sarili. Ito, paano ko naman matutunan yan? Bakit hindi mo matutunan? Akong bahala, iha-handholding kita. Halika. Sa gitna ng araw, maliwanag ito para magsilbi sa magaling na pinuno. Kapag nagngingit-ngit ang bayani, lalakas ang hangin ng tapang. Kailan kaya magkakaroon ng itian sword para lampasan ang dagat at putulin ang dambuhalang balyena? Sir, talagang hindi ako sanay dito. Pwede ka ng turuan. Mas okay ka kaysa kay sushi na yon. Itong mga natutunan mong moves, sapat na para mabuhay ka sa taggutom. Tuloy-tuloy mo lang ang ensayo. Parang may mali. Bakit parang kaba na kaba ang dibdib ko? Hindi pwede. Kailangan kong umuwi at tingnan. Nako. Ziheng. Ziheng. Ma, sila Wang nandyan na para maningil ng utang. Hindi pa naman tapos ang palugit natin. Si Lawang talaga, hayop siya. Ngayon pa siya nagpunta para pahirapan tayo. Sigurado akong si Chen Xiangdong ang may pakana nito. Halika. Ma, nasa labas pa sina kuya at si Bunso. Walang problema, humiga ka lang. Ako na ang bahala, ma. Xiaoxia, Yuru. Maria, Tian Yuerong, ngayon ka lang lumabas, ha? Tamang-tama. Yung utang mong 5 liang na pilak, hindi mo na kailangang bayaran. Gamitin na lang natin yung anak mong babae at manugang mo pang bayad utang. Maria, Ang kinis nitong babaeng to. Tikman ko muna siya. Maria. Tulungan mo si Ma. Mga hayop kayo.
Ngayon, hinding-hindi ko papayagan si Xiaosha na abusuhin ninyo. Ano bang akala mo? Matatakot kami sa hawak mong kawayan? Sige, kumuha na kayo ng panakot sa kanya. Ma, ayos ka lang ba? Pakawalan mo ang dalawang anak kong babae. Tian Yuerong. May utang ka, kailangan mong magbayad. Matapang ka, ha? Hindi ka ba natatakot na isuplang kita sa pulis? Shiyuan, putulan mo siya ng tenga. Shiyuan, putulan mo siya ng isang tenga. Lawang, huwag kang matakot sa kanya. Nang tatakot lang yan. Ma, natatakot ako. Huwag kayong lalapit. Ngayon din, dudurugin ko siya. 5 araw, siguradong mababayaran ko ang utang mo. Ilaglag mo muna ang anak ko. Tian Yuerong, kapag lumapit ka pa, dudurugin ko na siya ngayon. Pakawalan mo siya, Shen Laoyin. Pakawalan mo sila, dali. Walang hiyang tao ka. Yuro, Ma, ayos ka lang ba? Lumayas kayo. Ma, akala ko hindi na kita makikita ulit. Ayos ka lang ba? Ma, kailan ka pa natutong mag-martial arts? Bakit parang mas magaling ka pa kay Tio Shenhao? Ma, kasi sa mundo ng mga Diyos, may nakilala akong Diyos na si Li Taibay. Tinuruan niya ako. Grabe ma, hindi ko inakalang ganun pala ka-epektibo. Ma, so tunay na Diyos talaga ang nakilala mo? Ma, kailan mo ba ako tuturuan? Ma, turuan mo muna ako. Ako ang magproprotekta sa'yo. Sige, sige. Kapag nakabalik na ako sa mundo ng mga Diyos at pumayag si Diyos, ituturo ko lahat sa inyo. Ma, yung 5 liang na pilak. 5 liang na pilak. Kayang-kaya ni mabayaran yon. Buntis ka ngayon. Huwag ka munang mag-alala. Ji-Yuan, Ji-Cheng, kayong dalawa manatili lang dito sa bahay. Alagaan ninyo si Xiaoro at Yusha ng maayos. Bahala na si Ma sa pera. Ako ang bahala sa problema ng pera. Hindi ko hahayaang si Ma lang ang maghirap. Akyat ako ng bundok, try kong maghanap ng mga manok o kunehong ligaw. Kuya, sasama ako sa'yo. Mas marami, mas mabuti. Tara. Kuya, ang galing mo talaga. Dahil sa kunehong to, magkakapera na tayo ngayon. Ngayon, hindi na ulit mahihirapan si Ma. Ngayon, hindi na ulit mahihirapan si Ma. Sino yan? Kayong dalawang bata, ang tibay ng mga buhay nyo, ano? Hindi pa rin kayo namamatay sa gutom. Ibigay nyo sa akin yan. Jicheng, tara na. Pinakausap ka ng lolo mo. Bingi ka ba? Anong lolo? Nung humingi ng makakain si Ma sa inyo, itinakwil nyo na kami noon pa. Itong kuneho, kami, ang humuling ito. Amin to. Nakakatawa ka. Tingnan mo yung kuneho mo. May palaso ng pamilya Tian dyan. Iabot mo na dito. Puntahan mo na ang pinanggalingan mo. Ikaw, Jicheng. Kuya! Tiyan, hayop ka! Hindi ka tao! Kuya ko! Pamangkin mo mismo! Sige, harapin mo ako. Hintayin nyo. Pag bumagsak ang dilim sa lambak, lalabas na ang mga lobo para maghanap ng pagkain. Ang mga katawan ninyo, sakto para mabusog sila. Pamangkin mo si kuya, pero wala kayong awa. Pamangkin daw? Apelyido niya Han, apelyido ko Tian. Anong klaseng kamag-anak yon? Pinanganak para magutom at mamatay. Tuwing ilang araw, palagi kayong gustong manghingi sa akin. Mamatay na, lang kayo. Para wala na akong inaalala pang problema. Kuya! Kuya! Magising ka, kuya! Xiao Tao, miss. Ano, kailan kaya sweldo natin ngayong buwan? Bukas na ang huling araw ng buwan, sweldo day na bukas. Matatanggap nyo ang sweldo, 9:00 ng umaga. Talaga? Hindi pa ako kompleto ng isang buwan. Pwede rin ba? Siyempre naman. Bibilangin kung ilang araw ang trabaho. Kahit isang araw, di ka mawawalan. Ayos to. Kapag tapos ka na, bunso, Ate, ano ba yung ginagawa mo dyan? itong mga to, expired na lahat. Itatapon din naman, kaya kukunin ko na.
lang para magamit ko. Ganun pala, pwede pala yun? Kahit expired na, okay pa lahat yan. Kumuha ka rin, hati tayo. Palubog na ang araw. Siya at si Erdi, hindi kaya may nangyaring masama sa kanila? Xiao, tingnan mo, may dalang pasalubong si nanay para sa'yo. Nanay, buti at nakauwi ka na. Bakit parang nagmamadali ka? Nasaan sina Ziyuan at sila? Nanay, sina siya at si Erdi umakyat sa bundok para manghuli ng hayop at ipalit sa pera. Hanggang ngayon, hindi pa sila bumabalik. Ano? Umakyat sila sa bundok? Itong dalawang pasaway na bata? Nanay, ako. Isasama ako sa'yo. Manatili ka lang ng maayos dito sa bahay. Ako na ang hahanap kay Tito Shenhao. Marunong siya ng martial arts. Ziyuan. Ji-Yuan. Si Heng. Si Hen. Zihyuan. Yuerong, ate, Van, B, ano ba yung hawak mo? Bakit ang kinang niyan? Dinala ko lang ito mula sa pamilyahan. Baka regalo ito ng isang importanteng tao kay Lolo. Ang daming mababangis na hayop dito sa bundok. Paano na lang kung may mangyaring masama sa dalawang bata na yon? Paano na lang ako? Yuerong, ate, huwag kang mag-alala. Hanapin pa natin sila sa mas malalim na parte. Kuya, gumising ka na dali. Kuya, may lobo. Nandyan na ang lobo. Kuya? Billy, huwag kang kabahan. Huwag ka munang gagalaw. Tapos na? Kakainin na tayo. Si Heng. Chiheng! Anak, Nanay, lumayo ka po nanay. Mga anak ko kayo. Hinding-hindi ko hahayaang mapahamak kayo. nanay, Nanay, Walang pakiramdam. Sinabihan ko kayong wag lumabas. Halos mamatay na ako sa takot. nanay, nagkamali talaga kami. Yuerong, ate, basta ligtas ang mga bata, okay na. Yuerong, ate, Bakit hindi mo pa pinapasalamatang nagligtas sa inyo? nanay. Sina Lolo at Kuya Tito, hindi lang po nila kinuha ang mga kuneho namin, pinagtali pa kami at ipinalapit sa lobo. Zihyuan, Zicheng. Kunin niyo ang lubid. Dalaan niyo ang balde ng dumi. Sasama kayo sa akin sa baryo ng Tianjia. Tara! ang bango po, tatay? Oo nga, ang bango. Amoy na amoy. Ang mga buto. Huwag niyong itapon. Pakuluan natin at gawing sabaw. Ayos. Tiyandaan niyo? Lumabas kayo ng tatay mo dito. Si Yuerong ang unang dumating, galit na galit siya. Hindi kaya, kinain na ng lobo yung dalawang bata? Yung dalawang pabigat na yon. Kung namatay sila, makakabuti pa kay Yuerong. Yung batang moldite na yon. May lakas pa talagang manggulo dito. Nagkakaloko na talaga. Kunin ang pamalo. Sumama kayo sa akin, lalabas tayo. Hayop ka. Sinira mo ang pinto ko, papaluan talaga kita. Hayop ka. Binuhusan mo ng dumi si tatay. Mabibigyan ka ng parusa ni Lord. Hindi ba matagal ko nang sinabi sa inyo, mga tiyan, naputol na ang ugnayan ko sa inyo? Tay, maawa ka na. Bigyan mo naman ako ng makakain, Tay. Ngayong taggutom, kahit mga butas ng daga, wala ka nang makukuhang pagkain doon. Saan pa kami kukuha ng maipapakain sa'yo? Nung nandyan pa ako sa pamilya ni Han, buwan-buwan akong nagpapadala ng pera sa inyo. Hindi nyo naman dapat ako tratuhin ng ganito. Yuck. Ang babaeng lumalabas ng bahay, parang tubig na itinapon na. Ang mga bigas ng lumang pamilya Tian, para lang sa mga anak ko yon. Umalis ka na kung ayaw mo. Maniwala ka sa akin, masasaktan talaga kita. Simula ngayon, Hindi ka na bahagi ng lumang pamilya, Tian. kahit mamatay ka sa labas, Huwag ka nang bumalik dito. Tinali niyo ang anak ko sa puno. Muntik pa ninyong mapatay. Ang utang na yan, kahit ikapahamak ko pa ngayon, hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang anak ko. patayin ang apoy. Tian Yurong, ang tapang mong sunugin bahay namin.
maniwala kang kayang-kaya kitang sunugin ang barong-barong na to para matulog na lang kayo sa lansangan. Kung hindi mo kami papabayaan mabuhay, edi lahat tayo pare-pareho na lang mamatay. Tamang-tama, pati ang langit parang bulag din. Gusto tayong patayin lahat, sa gutom. Edi sabay-sabay na lang tayong lahat mamatay. At least may makakasama sa daan papuntang kabilang buhay. Nagsimula na. Sinisindihan niya talaga. Itong palo na to, para sa pagkatali mo sa anak ko. Itong palo na to, para sa pagbasag mo ng binti ko noon. Tian Yurong, ayaw talagang tigilan ng tadhana. Anak mo pa rin siya, kapatid mo. Walang kwenta. Wala akong ganyang kapatid na parang Linta. Simula nung pinalayas niyo ako sa pamilya tiyan, wala na akong kamag-anak. Kahit nung sa bahay ng mga Han ako ay lagi pa rin nagpadala ng pera sa inyo. Ano nakuha ko kapalit? Pambubugbog, pagmumura, at tinali niyo pa ang anak ko. Hindi kayo tao. Parang mga hayop lang kayo na nagpanggap na tao. Simula ngayon, kapag sino mang puminsala sa amin, na mag-ina lang, makakakita sila ng katapat nila sa akin. Tayo na. Ma, kasalanan ko to, nawala ang kuneho. Wala na rin yung 5 tael na pilak. Sa pera, si mama na bahala. Huwag niyo na problemahin. Ma, paano pa kaya yan masasagot? Ma, ang sarap nitong lugaw. Kung mabebenta lang natin yung mga mamahaling bigas sa mall, malaki ang kikitain natin doon. Mamaya, pumunta kayo sa palengke at tanungin kung magkano na ba ang mamahaling bigas ngayon. Ma, pupunta na po kami ngayon. Ate Wang, nakuha ko na ang sahod ko ngayon, 30 piso lahat-lahat. Sa amin kasi tagutom din, naisip ko, bumili ako ng mamahaling bigas sa mall, tapos dalhin ko sa palengke sa amin, para ipalit sa pilak. Ate, matalino ka pero hindi lang puro panandali ang sagot. Dapat iniisip, dapat ang tingin natin sa buhay, malayo. Sa inyo ba may entrance exams? Yung parang civil service? Meron. Dati kasi sa pamilyahan, may isa silang mataas ang pinag-aralan, kaya yumaman yung pamilya nila. Kung mapag-entrance exam ko lang ang panganay, at pangalawa kong anak, siguradong mas yumaman pa kami kaysa sa pamilyahan. Tingnan mo, sina Libay, Sushi, malalaki silang manunulat. Si Libay nga, nung isang araw, tinuruan ka pa mag-espadahan, gamitin mo yung mga tula nila, turuan mo ang mga bata nyo, para pag-aralan nila. Ma, nandito ka na. Anong ginagawa nyo? Ma, yung butas sa bubong, sinarado ko na lahat. Ikaw na mag-isang nagpapakain sa atin. Ang hirap ng trabaho mo. Kaya kami, hindi lang pwedeng tagakain lang. Oo nga. Ma, nagtanong kami sa palengke. Ubus na agad ang mamahaling bigas sa mga tindahan doon. Ngayon ang mamahaling bigas, 300 sentimo kada kilo na. Ang galing! Sa 30 piso, makakabili ka sa mall ng 10 hanggang 15 kilo ng bigas. Pwede mong ipalit mga 7 liang na pilak. Tara, pasok na tayo sa bahay, bilisan nyo. Ngayon, may dala na naman akong saging para sa inyo. Tara na. Ma, yung mga 10 kilo ng bigas na ipagbili ko ng 7 liang na pilak. Ayos. Pag naibalik ko na ang 5 liang, yung natira ipon natin, sa muling pasukan, mapapaaral ko na kayong lahat sa school. Ma, alam ko, hindi talaga para sa akin ang mag-aral. Sa pamilyahan nga, ang tagal kong nag-aral. Wala pa rin akong nakuha kahit maliit na degree. Ji Yuan, hindi kita pinipilit. Pero dapat maintindihan mo, sa buhay ng tao, kailangan may matinong ikinabubuhay. Ma, gets ko yan. Ji Cheng, ikaw? Ma, gusto ko pong mag-aral. Gusto kong ipasa ang exam, mapagmalaki ka namin. Ayos. Ang galing mo. Ma, gusto ko rin mag-aral. Ako rin, gusto ko. Sige, pag malaki na si Euro, papasukin kita sa eskwelahan. Maging matalinong babae din tayo. Okay ba yon? Okay. Asawa ko, anong nangyari sa'yo? Wala. Si baby lang siguro, malikot sa tiyan. Kuya, ang asawa mo, palaki na ng palaki ang tiyan, dapat mas maalaga ka lalo. Asawa, aalalayan na kita papasok sa kwarto. Ate, tutulungan na rin kita. Palaging nagbebenta ng premium na bigas.
Hindi naman yun pang matagalang solusyon. Kung hindi maganda ang takbo, madali kang matsyempuhan ng iba. Baka makabuo pa ng gulo. Kung meron lang sanang isang beses lang na solusyon, sana nga. Yung anak ni Xiao Xia, malapit nang lumabas. Kailangan kong manghatak ng pera para makapagpatayo ng mas matibay na malaking bahay. Aba, Diyos ko, isang maliit na pakete, 8 piso na agad. Makakabili na sana ako ng ilang sako ng bigas. Grabe, parang nananamantala. Anong bagay to? Ang liwanag naman. Kaya nga nitong ipakita ang mukha ng tao Ano? Itong patatas na to, talaga bang kaya nitong mag-ani ng 2,000 kilo kada ektarya? Itong bagay na to, kunin natin lahat. Kung meron ito, hindi na magugutom ang mga mamamayan ng Daqing. 2,000 kilo. Anong klaseng bagay to? Sobrang galing. Mga bes, huwag kayong magsiksikan. Huwag magsiksikan. Patatas, mura lang. 3 dampa kada kilo. Sapat para sa lahat. Bukas meron pa tayong bagong supply. Ayusin ang pila, ha? Isa-isa lang. Paano nga ba palaguin ang treasure na to? Simple lang. Yung hindi nakakain, magtabi ka ng ilan. Hintayin mong tumubo, lagyan ng bod. Diretso sa lupa, pwede na. Ang taas ng ani nito? Kung itatanim sa bukid, edi, hindi na magugutom kahit kailan. Gusto ko? Ilang piraso? Ay hindi tama. Lahat ng sweldo sa bahay, ginastos na sa premium na bigas. Ate, anong nangyari? Ba't parang ang lungkot mo? Wala akong pera ngayon. Gusto ko sana magkaroon para makabili ng patatas na itatanim sa bahay. Wang ate, ikaw ba? Pinadala dito para maglinis ng lawn? Hindi, nangangalahig lang ako ng kalakal. Tingnan mo, oh. Itong mga bote, pinulot ko lang yan. Di ba kulang ka sa pera? Sama ka sa akin, mga lakal tayo. Halika, halika. Oh, eto. Mayaman ang lugar na to. Bawat sulok may treasure. Sa simpleng pagmumuni-muni ng basura, kikita ka na. Doon banda? Tara na. Ayos na siguro to. Wang ate. Dalhin mo muna to sa pagbenta, tapos uwi, bili ng patatas, tanim ka na. Ang sipag mo naman. Wala naman akong magagawa. Sobrang dami ng bibig dito sa bahay. Yung panganay kong manugang, buntis ulit. Kailangan ko talagang maghanap ng paraan para mapakain sila. Magiging lola ka na. Magiging lola ka na. Congrats, congrats. Oo nga. Mahiya naman ako. 30 higit na edad ko. Sa lugar namin, late na ngayon para maging lola. 30 higit na, may lola na. Grabe, 35 na ako. Lord, hindi pa nga ako makahanap ng jowa. Ang saya ng lugar. Na to, may pa NPC pa, live na nagpapapressure sa kasal at batian. Oo nga. Pati pressure sa pagpanganak, umabot na dito sa lugar na to. Nagiging toxic na. Ang intense talaga. Tingnan mo, 35 na yan? Parang teenager lang. Siyempre, sa lugar na to, dami ko ng bisitang nakita. Ang tawag nila dito? 3 no youth. Di ikakasal, di mag-aanak, di bibili ng bahay. Parang malaya, parang Diyosa ang buhay. Kumpara sa tin, masyado tayong nagmadali magpakasal. Ang ganda ng buhay nila? No? Ang saya, ang laya. Gatas? Eto, dalhin mo pa uwi. Maganda to para sa buntis at bata. May isa pa. Anong tawag dito? Stick? Fried chicken? Galing sa mga bisitang ayaw. Bibigyan din kita ng parte. Di ko rin maintindihan. Manok naman to. Pero bakit tinawag na stick parang mais? Wang ate, sobrang thankful ako sa'yo. Halika, tingnan mo si nanay ha. May dala akong masarap na pagkain para sa inyo. Tingnan mo.
Nanay, ano tong pagkaing pang-Diyos ba ito? Bakit ang bango-bango naman? Ito ang tawag dito. Bongzi fried chicken. Bihira ito sa mundo ng mga Diyos. Bilis, bilis, tikman ninyo. Halika. Nanay, ikaw muna ang kumain? Nanay, ang sarap ng manok na to. Malutong at mabango. May matamis-tamis pa na lasa. Dahan-dahan lang kumain. Baka mabulunan ka. Halika, inumin mo ito. Magandang inumin ito. Ang tawag dito ay gatas ng baka. May baby ka na sa tiyan eh. Makakabuti ito sa anak mo. Nanay, ang tamis nga, sobra. Ang sarap ng lasa. Nanay, gusto ko rin uminom. Kayo, ito ang iinumin nyo. Pareho lang na masarap ito. Chicheng. Ziwan, Uy, nanay. tikman mo. Masarap, gusto pa. Ibubuhos ko pa para sa iyo. Gusto ko rin. Halika. Kumusta? Busog na ba kayo lahat? Busog na. Busog na kami. Ngayong araw, matulog tayo ng maaga. Bukas, hintayin ninyo si nanay pagkagaling sa trabaho. Ziyuan, Jicheng, kasama kayo ni nanay magtulong sa bukid. Yung mga yon, hukayin ninyo. Sige, halika, dalhin mo ito. Ang talbos pataas ang ilagay. Halika. Tian Yurong, sinamsam ng mga naglipa ng tao ang lahat ng gamit sa bahay namin. At pinabulag mo pa ang isang mata ko. Ayos sa iyo? Nakatanim ka pa ng pananim. Hintayin mo lang. Hindi ko hahayaang gumaan ang buhay mo. Nanay, yung ugat na yon, totoong nakakain pala. Tulad ng sabi mo, sa isang ektarya, makakapag-ani tayo ng ilang libong kilo. Parang panaginip nga lang pakinggan. Siyempre naman. May natira pa tayong hindi pa tumutubo. Ngayong gabi, tikman nating lahat ang napakagandang biyayang ito. Tara! Ang bango. Ang bango-bango nga eh. Oo nga. Sobrang bango. Mga kababayan, sobrang gutom na ako. May pagkain sa bahay ni Tian Yurong. Dali, humingi na kayo. Totoo nga. Hindi ko kayo niloloko. Si Chen Xiangdong, nanganak pero walang puwit ang anak niya. Totoo ba o hindi? Chen Laoshen, yung asawa mo, ibinenta mo na pampalipas gutom. Sino pa ang mag-aanak para sa'yo? Ha? Ano, Chen Laoshen? Gusto mo pang makipagsapakan? Oo nga, Shen Laoshen. Ano naman ang masamang balak mo ngayon? Hintayin niyo lang ako. Mga kababayan, ako si Chen Xiangdong. Hindi ko kayo pinabayaan. Kung hindi lang dahil kay Tian Yurong, hindi ako mapupunta sa ganito. Talagang nararapat lang. Eh di bakit hindi? Lapit tayo sa bahay na luma. Tingnan natin. Buong pamilya nila nandoon. Nag-e-enjoy sa masarap at maalat na pagkain. Samantalang tayo, nagugutom. Tingnan natin. Tara, tara. Malay mo? Di ba? Gusto mo ng pagkain? Sumunod ka sa akin. Ay tara, tara, tara. Tingnan natin. Naamoy mo ba? Kumusta? Mabango ba? Sobrang bango. Naamoy ko talaga ang amoy na ito. Ang bango talaga, parang sa bahay ng Han nang gagaling. Gutom na ako, sobra. Kahit balat ng puno at tubig, di makabusog. Nasusunog na yung tiyan ko sa gutom. Ang bango. Nakakaloko na. Bango talaga.
Bakit hindi natin? Tingnan natin. Tingin lang. Tanungin natin. Anong klase itong pagkain? Oo nga. Tara, Tara, Tara. Tingnan natin. Tara, Tara. Ang bango talaga. Nanay, ang sarap. Masarap, di ba? Oo, ang sarap. Nandito na silang lahat. Nako, sa ganitong kalagayan, sa bahay lang namin may pagkain. Nag-aalimpuyo na ang mga kababayan natin. Pag nagkagulo, hindi natin kaya mag-isa. Dapat ayusin natin ito ng maayos. Halika, lahat kayo kain tayo. Ang tawag dito ay patatas. Halika. May pagkain na. Patingin nga, patry din ako. Malambot at malapot ang laman nito. Ang weird. Kalahati pa lang nakakain ko. Ang sarap talaga. Yung pagkahapo ko at pagkahingal ko. Biglang nawala agad. Sobrang nakakabusog talaga. Hindi lang nakakabusog, madaling pagandain ang tanim na to. Itanim mo lang sa lupa, 1 ektarya, kaya magbunga ng libo-libo. Ha? Libo-libo. Libo-libo. Imposible. Ilang henerasyon na tayong nagbubungkal ng lupa. Kailan pa tayo nakaabot sa ganyang dami? Oo nga, tama siya dyan. Ako nga, Naipatanim ko na ito sa lupa. Antayin na lang ang pag-ani. Maniwala kayo sa akin ha. Ngayon din, kunin nyo na ang buto at itanim. Kapag nalampasan natin to, may pag-asa pa tayo. You wrong. Hindi naman sa hindi kita pinapaniwalaan. Lahat tayo gutom na at hirap ng gumalaw. E paano kung walang napala lahat ng pagod natin? Oo, tama, oo. Kung maubos palakas natin. Lalong wala na talagang pag-asa, mamamatay na lang tayo. You are wrong, ate. Ako magtatanim. Kuya Shen, Kahit anong pili, kapahamakan na rin. Kung magtanim, kahit papaano, may konting pag-asa. Kung hindi magtatanim, wala talagang pag-asa. Hihintayin na lang mamatay. Tama, may punto siya diyan. Tama si Shenhao, kung hindi magtanim, hihintayin lang mamatay. Mas mabuting isugal to kaysa mamatay sa gutom. You wrong, ate, pahingi rin ng binhi. Isama mo rin ako. Magtatanim din ako. Magtatanim din ako. Huwag magmadali, lahat kayo meron. Ang daming tanga dito. huwag kayong magpaloko sa babaeng yan. Mga kababayan, huwag kayong palilin lang sa babaeng to. sasabihin ko lang, bakit ba laging mga taga-baryo pumupunta dito sa bahay natin? Ikaw na naman. Sa tingin ko, kahit bantayan ka ng dagdag pang mata, sayang lang. Bakit? Baka natatakot ka lang. Na malaman ng lahat na isa kang sinungaling? Huwag kayong magpapaniwala sa kalokohan niya. Ganyang putik-putik lang. Magiging ginto raw. Managinip ka na lang. Kahit itanim nyo yung binhi, wala rin kayong mapapala. Pagdating ng panahon, iiyak kayong lahat. Nilibingan, di nyo mahahanap. Tigilan mo ang kadadaldal mo diyan. Hindi mo kailangan makialam sa amin. Hindi mo kailangan makialam dito. Fe, ang tatangan nyo! O sige, hihintayin ko. Gusto kong makita kung ano ang mapapatubo nyo. Ano pa? Lumayas ka na dyan. Pag di ka pa umalis, babanatan na kita. Hintayin mo lang! Tignan nyo, lahat kayo. Ito, may usbong na patatas. Dalhin nyo. At yung may usbong na bahagi ng patatas, bunutin nyo at itanim sa lupa. Tandaan nyo ha, dapat nakaharap pataas ang usbong. Akin din meron na. Ayos, may buto na tayo. Tandaan nyo ha, huwag kakainin ng patatas na may usbong. Itanim lang sa lupa. Ma, malinaw naman na si Chen Laoyin ang may kagagawa nito. Puntahan ko at tapusin na siya. Huwag kang padalos-dalos. Kahit na, naputulan lang siya ng supply ng pagkain ngayon. Pero, narinig ko na may connection siya kay mayor ng bayan. Kaya hanggat hindi urgent, hindi tayo pwedeng gumalaw. Ma, hindi naman nananakit ang langaw, pero nakakainis lumapit. Malay natin, baka balang araw, pahirapan pa tayo lalo. Oo nga. Hindi pa panahon para gumanti. Hindi ibig sabihin na hindi gaganti. Sa mga susunod na araw, mag-ingat sa bahay. Pati kung lalabas sa lupa, mag-ingat din. See you po. Ate Yuerong. Ipaalam ko lang, papalapit na ang Golden Week ng Mayo 1. Magkakaroon tayo ng mga aktibidad tuwing gabi. Lahat tayo required mag-overtime ng 5 araw. Ang uwi natin, sa gabi na, 9:00 na. Ang tagal naman, 9:00 ah.
Huwag kang mag-alala, sagot namin ang isang hapunan tuwing mag-overtime. Tapos, bawat tao, may dagdag na 50 piso kada araw. Ibibigay ang dagdag sahod sa mismong araw din yon. Ayos to ha? May pagkain ka na, may dagdag pa. Kwenta ko nga, 1, 2, 3, 4, 5, 5 araw, 250. Mas malaki pa pala to sa buwan ng sweldo ko. Oo nga. Pero asahan mo rin na mas madami ang tao. Ate Yuwerong, pasensya na, good luck sa'yo. Pasensya na, good luck sa'yo. Pag nakuha ko na ang pera, bibili agad ako ng mga pagkain para sa mga bata sa mall. Boss, pakikuha naman ng 2 nito. Anong ginagawa ng malanding yan dito? Ma, bakit ka nandito? Sinundo kita. Dinaan ko na rin itong paglalako. Kumusta naman? Unang araw mo sa eskwelahan ngayon. Mahigpit ba si teacher? Mabait ba mga kaklase mo? Sabi ng teacher assistant, ang bilis ko raw matuto. Mabait na bata. Oo nga, sabi ni teacher, pinapahanap daw kami ng koleksyon ng tula para basahin. Kaso, wala rin naman tayong. Koleksyon ng tula sa bahay. Si mama na ang bahala mag-isip ng paraan. Halika, kumain ka muna ng mansanas. Ma, ang laki naman ito. Ayoko niyan. Kung ibebenta yan, tiyak magandang presyo ang makukuha. Huwag kang mag-alala. Si mama, may isang basket pa nito dito. Tara na. Ako na nga ang nasira ng babaeng to. Lalong gumanda pa buhay mo. Kahit mamatay ako, bubunutin ko kayong lahat, isasama ko buong pamilya nyo sa ilalim ng lupa. Matandang walang modo, sinisira ang pagkain. Kumakain pa nga ako. Kumakain pa ako, oh. Sino ka ba, Chen Laoyin? Umalis ka dito. Ayaw ka sa bahay namin. Chen Laoyin, nakikikain at nagiinom ka na lang dito sa bahay namin. Akala mo ba talaga madaling apihin si Tian Danyo? Danyo, pare. Alam mo ba kung saan galing ang mga patatas na ito? Eto, galing pa yan sa mga sakim na opisyal ng gobyerno. Sila ang nag-e-enjoy ng masasarap na pagkain. Barya lang ang binibigay sa atin. Sino bang di nakakaalam yan? Ang mga binhi ng patatas, kay Tian Yuerong yan? Yung maganda mong ate ang nag-alay niyan. Yung maganda mong ate ang nag-alay niyan. Napakabola mo naman. Si Tian Yuerong na babae yan may ganyang kalaking impluensya? Di ako naniniwala. Ang ganda kasi ng buhay niya ngayon. Ang patatas, di na niya pinapansin. Palaging may puting bigas at pinong harina. Sariwang prutas pa ang merienda. Tapos yung bahay niya, malapit nang matapos at ang laki-laki pa. Sino bang sinasabi mo? Si Tian Yuerong? Ate ko yan. Sa totoo lang, ayaw ko sanang magsalita. Kaso ngayong si Tito Tian, nakahiga lang at naghihirap. Tapos kayo pa? Kumakain ng kung ano-anong pagkain, hindi na makatao. Yumama na kasi si Tian Yuerong. Sarap ng kain at inumin. Pero isipin mo paano kaya nagawa niyang kalimutan ng ganun-ganun lang ang sariling tatay at ang mga kapatid pa niya? Parang kahit buto mo ay pipigain niya ng mantika, wala siyang awa. Galing din, Tian Yuerong. Pinaabot mo ng ganito si Papa. Ikaw naman ang todo sarap sa buhay. Magulo ba? Mas gusto ko nga mas magulo pa. Tian Yuerong, kapag pinatindi ko pa tong kaguluhan na to, tingnan natin kung kaya mo pang itago yung mga kabulastugan mo. Ziyuan! Ziyuan! Ji-Yuan, tingnan mo. May dala ang mama mo. Laruan na kakaiba ito. Ma. Ano to? Parang bakal na.
Nakakakilabot. Ito, regalo ni Mama galing langit, tawag dito ay electric saw. Tingnan nyo ah. Ma, anong ingay yon? Nakakatuwa naman kayo. Ang bilis niyong matakot. Tingnan nyo mabuti ha. Ma, ang lupit talaga ng bagay na to. Mas mabilis pa siya ng 100 beses kaysa lagari. Ay hindi, 100 pala. Siyempre naman, Siyempre naman, galing langit yan. Hindi yan pangkaraniwan lang. Ang laking tipid sa lakas. Halika, G1, ikaw naman sumubok. kaya ko ba yan? Huwag kang matakot. Ano bang kinatatakutan mo? Hawakan mo lang. Pindutin mo dito. Oh. Ma, hindi ako napagod kahit konti. Isang hiwa lang, hati agad. Ang saya, Ma. Dahil dito, mas mabilis nating matatapos ang bagong bahay natin. Wala na ring liguan ng tubig sa sahig pag umuulan. Lilipat tayo sa bagong bahay. Malaking bagong bahay. Ang mga kamatis sa supermarket, ang juicy talaga. Yung sinabawang tinuro ni Ate Wang, paniguradong magugustuhan ng mga bata. Tian Yuerong, lumabas ka riyan. Tiandan Yu, anong hanap mo rito? Malas ka. Tiandan Yu, ano namang bagong gulo to? Ayan, dinala ko na sa'yo ang tao. Simula nang nagwala ka nung nakaraan, na-stroke si Papa, paralisa na siya. Sige, ikaw na bahala sa kanya simula ngayon. Alagaan mo hanggang sa huli. Matagal na ko walang pakialam sa pamilya nyo. Tama na ang satsat. Mo, tatay mo pa rin siya? Hindi mo ba siya kayang alagaan? Gusto mong ipahiya kita sa buong baryo natin? Lulunurin ka ng laway ng lahat dito. Noong muntik mo na kong patayin, at muntik ka pang makadisgrasya sa 2 anak ko, bakit di mo naisip na tatay ko rin siya? Sinasabi ko sa'yo ngayon, kung iiwan mo siya dito ngayong araw, susunugin ko ang bakuran nyo, at pupunuin ko ng dumi ang buong pamilya mo. Alaga ang tatay natin, hindi imposible. Basta magbigay ka ng 10 pilak isang buwan, dagdagan mo pa ng 20 kilo ng pinong bigas. Grabe kapal ng mukha mo, mas makapal pa sa pader ng syudad. Ubus-ubos ka sa hingi. Umasa ka na lang sa panaginip. Hindi kita bibigyan, ikaw na mag-alaga. Tian Yue Rong, kailangan mong tanggapin. Ayaw mong tanggapin, tanggapin mo pa rin. Ayon sa batas ng Shengchao, Tian Yue Rong. Walang obligasyong mag-alaga ng matanda si Tian Yue Rong. Lalo pa nga, may anak pa siyang katulad mo. Hindi siya ang dapat mag-alaga. Talagang makapal ang mukha ng taong ito. Huwag mong gamitin ang batas para takutin ako. Kung hindi dahil sa taong ito, hindi sana naging baldado ang tatay ko. Kailangan niyang mag-alaga. Ito ang utang niya. Hindi yung nanay ko ang may gawa nito. Kayong dalawa ang gumawa ng masama. Hindi na kinaya ng langit, kaya pinabayaan kayong magdusa. Karapat-dapat lang. Batang walang modo. Ano ba tong pinagsasabi mo? Tian Danyo. Nangangahas kang sumumpa sa langit na hindi mo kami ni ang kapatid kong si RD itinali sa puno at pinakain sa mga lobo? Ako naman. Tinakot lang kita. Para maturuan kayo ng leksyon. Gets mo ba? Sina Ji Yuan at Ji Cheng, ang nagtali sa puno. Talagang walang hiya kayo. Grabe naman yan. Itinali niyo pa sa bundok na maraming lobo ang tao. Yan ba ang tinatawag na leksyon? Sa tingin ko, gusto niyo lang talagang pumatay. Gusto niyo pera't buhay. Sino ka ba? Ba't mo kinakampihan ang byuda na yon? Binigyan ka ba ng pampalubag loob nung makapalang mukha? Ikaw, Ay, God. Mga tao, dalhin na. Ipapaayos ko tong braso mo. Pero kung ayaw mong sumama, hindi mo na makukuha tong braso mo. Sasama. Dalhin na. Nakikiusap ako. Ayusin mo naman ang braso ko. Walang silbing duwag. Nakainis. Lahat kinampihan ang taong ito. Uncle Shen Hao, ang galing mo kanina.
Kuya Shen, salamat sa tulong mo ngayon. May handaan kami sa bahay ngayon. Baka gusto mong pumasok at kumain. Hindi na, you were wrong. Kainin nyo habang mainit. Ay, siya nga pala. Tungkol dun sa bagong bahay mo, malapit nang matapos. Siguradong makakalipat ka bago matapos ang buwan. Kuya Shen, salamat sa'yo sa bahay na yon. Kailangan mong tanggapin tong pera. Sobra to. Yung kahoy, si Ziyuan ang pumutol nun. Ang dami nating na-save na gastos. Konting sahod lang napunta sa mga kababayan, hindi kailangan ng ganitong kalaking halaga. Dahil sa pagtulong mo talaga yon. Kung kami lang ng nanay ko, hindi matatayuan ang bahay na yan. Hindi ko maaatim na hindi tanggapin tong pera. Hindi ako mapakali sa tulog. Sige, ikaw ang bahala. Aalis na ako. Tara, mga bata, pumasok na para kumain ng lugaw. Ma, pupunta ako ngayon sa mundo ng mga Diyos. Babalik lang ako mamayang 2:00 ng gabi. Magpakabait kayo sa bahay. Isara niyo ang pinto. Matulog kayo ng maaga. Oo po, Ma. Ang lupit pala ng bagay na to. Ate, Ate Wang, bakit nagbago ngayon? Si Ginoong Taybay na ang magdadrive ngayon. Si General Meng ay day off ngayon. Madam Tian, hindi ba kayo tiwala sa akin? Walang dapat ipag-alala. Ang galing ni Ginoong Taybay sa pagmamaneho. kapag hindi siya nagmamaneho ng lasing, walang problema ang skills niya sa sasakyan. Nakakatakot nga lang. Ang gwapo ng NPC dito sa tourist spot. Parang model sa itsura. Ah, ano? Kuya, pwede ba kitang i-add sa WeChat mamaya? WeChat? Ano yon? Seryoso si kuya sa pag-arte ha. Na-reject ako. Dumating na tayo sa mall. Mga kaibigan, bahala na kayo. Special offer. Special offer. Sorbete special offer. 5 piso. 3 na. Ano? Sorbetes, pampalamig lalo na ngayong tag-init. Bata't matanda gusto to. Sina? Tikman mo, bigyan kita. Ay, grabe. 2 buwan na akong binibilad sa araw. Sobrang init talaga dito sa bukid. Magdadala ako pa uwi. Patitikimin ko ang mga bata. Bibilhin ko 5, tig-piso. Nanay, gusto ko rin tikman. Euro, tikman mo yung sa akin. Buntis ako. Bawal sa akin ang malamig at matamis. Salamat, ate. Siya, mahina ang katawan mo. Magpahinga ka muna dyan sa tabi, ha? Ziyuan, Zicheng, pagkatapos nyo kumain, dalian nyo maghukay. Dahan-dahan lang tayo. Huwag ninyong masira ang mga patatas. Buksan ang mata, ha? Walang dapat maiwan. Sipo. Nay, kinain ko na yung sorbetes na bigay ni ate. Gusto ko na. Maghukay ng patatas. Sige na. Euro, ito ang gamitin mo pang hukay. Talagang nagtatrabaho pala kayo. Hukayin nyo yung sinasabi nyong 1,000 kada ektarya na ginto. Sa dia, Umalis na kayo dito. Huwag kayong maging sagabal. Mabubulabog nyo pa lupa ko. Tian Yuerong, ang tanga mo talaga. Pangarapin mo na lang iyan. 1,000 raw, wala ngang mahuhukay dyan. Maniwala kayo, magpapalit ako ng apelyido kung magtagumpay yan. Uy, mga tao, tingnan nyo. Sabi ko na nga ba? Bola lang yan. Sayang lang pagod natin. Wala ngang napala ni 1 piraso, di ba? Yung lupa natin sa kabilang banda. Malapit na ring anihin. Baka, wala na ring tumubo sa atin. Mga tanga, dumito? Sa kwento lang ng isang babae naniniwala na kayo? Grabe kayo! Ano bang napasok sa utak nyo? Mamamatay kayo sa gutom dyan! Ziyuan, Zicheng, huwag kayong kabahan. Maghukay pa ng mas malalim. Nay, meron. May nakuha ako. Totoo nga, nakahukay ako. Ako rin, may nakuha dito. Ang laki. Nakakuha rin ako. Yung maliit kong stick, may nahukay din. Totoo nga, grabe, tingnan nyo. Sa liit ng lugar na ito, isang malaking basket agad nakuha natin. Pag lahat to nahukay pa, baka sobra pa sa 1,000 kilo. Mga anak, uwi na tayo. Uwi na tayo. Nay, ihahandog ko sa inyo
ang masarap na inihaw na patatas. Tara na. Paano nangyari yun? Nagtagumpay talaga sila. 1,000 kada ektarya. Kung iaalok ko to kay Mayor, makuha ko na tunay na posisyon. Bukas papatikim ko mismo kay Mayor ang gintong patatas na to. Bakit kulang ng isang sako? Ang naiwang binhi? Nay, Ziyuan? may nangyaring masama. Mga tanod? May mga tanod na dumating sa may entrada ng baryo. Mukhang galit na galit. Ikaw raw ang hinahanap nila, Nay. Tinutukoy ka nila. Ako, Raf? Nay, anong gagawin natin? Huwag matakot. Ikaw ba si Tian Yuerong? Sumama ka sa amin sa munisipyo. Huwag niyo hulihin si Nanay. Ji-Yuan, huwag kang matakot. Alagaan mo ang mga kapatid mo. Wala akong ginawang masama. Babalik din ako agad. Tama na dakdak, Dali, sumama ka. Nay. Nay, Boss, siya nga po. Siya ang nagtanim ng lason na yan. Kayo'y napahamak dahil sa kanya. Tian Yuerong. Ang kapal ng mukha mo. Bakit ka nagtanim ng lason para manakit ng tao? Ikaw na naman pala. Boss? Boss, makinig po kayo. Walang lason ng patatas. Yung may usbong na patatas, yun lang ang may lason. Kapag nakain, manghihina, magsusuka, magtatae, at masakit ang tiyan. Kung malala, pwede pang ikamatay. Boss, siyang pumasok sa bahay ko kagabi. Kinuha ang sako ng patatas na may usbong. Kung nalason kayo, siya ang nagumpisa. Hindi ako. Sinungaling siya. Boss, hindi ako ang nagdala. Hoy! Huwag niyong paniwalaan ang palusot niya. Sabi mo walang lason ang patatas. May ebidensya ka ba? Lahat ng tao dito, kumain ng inihaw na patatas galing sa akin. Lahat sila ay ayos. Kung gusto nyo, suriin nyo po. Totoo ang sinabi ko, 1,000 kada ektarya. Seryoso ito, boss. Nakaani na kami sa bahay. Yung ibang kapitbahay, malapit na ring anihin ngayon. Sige, suriin nyo. Sipo. Boss, may isusumbong po ako. Ang lahat ng sinabi ni Tian Yuerong ay totoo. Chen Xiangdong, ang galing mong umakting Hindi mo nga nakuha ang credit. Nagnakaw ka pa at nanira ng iba. Mga tao, dalhin siya palabas, paluin ng 50 beses. Kumpiskahin lahat ng ari-arian, i-turnover sa gobyerno, para magsilbing babala sa iba. Maawa po kayo! Maawa na po kayo, boss! Boss! Yuerong! Yuerong! Alang-alang sa dati nating pinagsamahan. Tulungin mo naman ako. Sabihan mo naman ako ng magagandang salita. Oh, Kasalanan mo rin naman lahat yan. nakikiusap talaga ako sa'yo. Buti nga sa'yo. Gung, Tian. Tumayo na po kayo. Salamat po, boss. Ang patatas na to, para talagang biyayang bigay ng langit. Panahon ng taghirap ngayon. Kung may popromote lang natin ito dito sa bayan. Bilang kinatawan, ng mamamayan, nagmamakawa ko, ginang, na ituro niyo po ang paraan ng pagtatanim. Kayo po ang tagapagligtas ng lahat. Dati may mga chismis na si Mayor Cao raw ay tiwali at hindi patas, at kasabwat pa ni Chen Xiangdong. Pero mukhang hindi naman pala ganon. Boss, sobra naman po ata yan. Buong puso kong ituturo ang lahat ng nalalaman ko. Naku, Hindi ko alam kung ano kinahinatnan. Ayun na, pauwi na. Ma? Ma. Ma, buti nakauwi ka. Kinabahan kami. Okay lang ako. Anong nangyari? Di ka naman pinahirapan ng mayor, no? Oo nga. Oo nga. Tsaka, grabe, nag-alala kami lahat. Okay ka lang ba? Okay na ako. Wala naman. Tinanong lang ako ni Mayor tungkol sa pagtatanim ng patatas. Matapos nun, wala na. Pinauwi na nga nila ako, di ba? Buti na lang. Salamat. Salamat sa Diyos. Okay ka lang. Habang andito na kayo lahat, sa ating baryo ngayon, saan pa ba may lupang pwedeng i-apply para sa pabahay? Plano ko kasing magpagawa ng 4 na kwarto. Magkano kaya ang aabutin nun? Magpapatayo ka ng bahay? Yuerong, magpapatayo ka ng bahay? Kasi ako at mga bata, matagal na kaming nakatira sa lumang lupa na yon. Pabayaan na. Lagi na lang tinitiis.
Kaya gusto kong maghanap ng mas magandang lugar para makapagpatayo ng matinong bahay na pangproteksyon ng pamilya ko. Kaya naman pala, Tama ka riyan. maganda yung plano. Yuerong, sa silangan may bakanteng lote. Wala namang gumagamit eh. Gamitin mo na lang yan para sa bahay mo. Pwede gamitin yon. Naku, ikaw pa. Kakaregalong mo lang ng patatas sa bayan, sino ba namang mangangahas pang tumutol? Tama ka, kunin mo na yan. Narinig mo? Pwede mo nang gamitin yun. Sige, magpahinga ka muna. Mukhang pagod na pagod ka na eh. Yan ang kahoy para sa bagong bahay natin. Hindi pwedeng basta-basta lang gawin yan. May dala akong masarap na pagkain para sa inyo. Ma, nandito ka na. Tapos na po ang trabaho. Ji-Yuan, magpahinga ka muna. Kumain ka ng kaunti. Di naman kailangan. Gagawin ko pa ng madami para hindi na mapagod si Tito Shen. Para hindi na abala kahit kanino. Xiao Tao? Yung magaling na tagaputol ng sanga sa parke, pwede bang manghiram ng gamit nila? Ang ibig mong sabihin yung chainsaw, no? Pwedeng hiramin. Kailangan lang mag-request. Ayos! Kapag meron known, mabilis lang tapusin tong mga kahoy, kahit kalahating araw lang, tapos agad. Ay nako, ngayong araw ang unang pasok ni Lauer sa eskwelahan. Di ko alam anong nangyari sa kanya. Kailangan ko siyang sunduin. Sabay dalhin ko na rin tong mga mansanas, para ibenta at may pambili tayo ng gamit. Halika, halika, halika. Ang ganda ng lugar na to, Inom ako ng isa. Halika. Cheers! Kain. Ang sarap. Ate Wang, ang lakas kumain ng mga tao dito Dito sa tourist spot natin to, pinakamalakas ang kita dito. Tingnan mo nga, ang dami nilang pagkain. Hindi nila nauubos. Doon sa kabila may lawa pa. Pagkatapos ng event mamaya, pwede nating kunin lahat ng natira. Narinig ko na yung Labor Day event mamaya. Super lively daw. Pero ito, magdidilim na talaga. Ang dilim-dilim na. Mamaya paano tayo? Ano ba to? Mas maliwanag pa kaysa flashlight? Bakit ang galing naman nito? Ito ang tinatawag na solar lamp. Hindi kailangan ng kuryente. Pag nilagay mo sa araw buong araw, nagsisave siya ng sunlight. Magagamit mo siya sa gabi. Grabe, ang astig. Saan ba nabibili tong ganito? Magkano kaya to? Ate, ikaw talaga, nakakatawa ka. Sa app lang to, sobrang mura lang. Gamit sa camping to. Mga ilang dosena lang bawat isa. Tingnan mo to, 80 plus lang. Kung gusto mo, bibigyan kita ng pera, bili mo nga ako ng isa. Gusto ko rin ng isa. Bakit parang hindi masyadong matalino tong tao? Hindi na kailangang mag-abala, may phone naman kayo na lang bumili, hindi nyo kailangan bumili sa akin. Ano ba ang phone? Sa wakas, dumating na. Ako naman talaga'y tao. Lumabas lang para magtrabaho. 3,000 lang. Kung hindi ko gagawin, paano na? Paano nga ba? Anong mangyayari? Paano nga ba? Anong mangyayari? Paano nga ba? Anong mangyayari? Sobrang baliw na, silibay pa rin ang panalo. Sobrang naging addict sa Mobile Legends, hindi ko na kayang kantahin. Ate Wang, ang kanta ng panahon na ito, ibang-iba talaga. Sorry, nakakatawa talaga ako. Grabe, ang buhay dito. Tara, laro tayo doon sa kabila. Miss Xiao Tao. Nandyan ka ba? Miss Xiao Tao, ano ang phone? Paano ba nakakabili ng lamp gamit ito? Basic na gabay sa paggamit ng phone. At proseso ng online shopping. Ipinadala na ng system, diretso sa utak mo. Ganon pala ka-convenient. Gusto ko ring mag-online shopping. Paano ko mabibili yon? Walang laman ang mall. Kung gusto ng lahat, lampas sa 5 tao ang mag-a-apply, ang system ay mag-order para sa lahat. Magkano naman kaya yon? Malaki ang variation ng presyo, pero may subsidy ngayon. May subsidy sa electronic products, 20%. Kung 100 piso ang item, 80 lang ang bayad mo. 100 minus 20. Ano naman ang pinakamura? Pagkasama ang subsidy, pinakamurang smartphone, 188 lang. 188 lang?
Grabe. Pagod na ako. Yung mga turista, parang papatayin na ako. Isa-isa gusto akong sasaksakin. Grabe, ang hirap ng buhay ko talaga. Ano to? Ang sarap. Lemon. Nakikita mo? May nakasulat sa ibabaw. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Saan ba nabibili tong bagay na to? Ang bagay na to, mahilig sa mainit na lugar. Nasa South meron. Para sa lemon, ako, dapat tuloy-tuloy papunta sa south para maghanap. Sine. Kahit gaano kalaki ng lupang makuha mo, hindi sasapat sa anak mong mahilig sa ganyan. Ito, saan ba makakabili ng ganitong magic lamp? Sa phone lang, pwedeng bilhin. 188 lang ang presyo. Kung interesado kayo, pwedeng kayong lumapit kay Miss Xiaotao. Hingin niyo ang gabay sa paggamit. Ang ganitong magic item, paano ko lang solo, pakibigyan mo ako ng 10, regalo para sa mga nakatulong. Bigyan mo rin ako ng isa. Gusto ko rin ng isa. Pati ako, gusto rin. Kung ganito, sapat na ang tao. Kahit pagod. Pero may masarap na pagkain. May bagong gamit. Masaya pa rin. Masaya pa rin. Halika, mga kasama, para sa bihirang pagsasama natin, uminom tayo. Cheers! Grabe, ang phone na to, parang kayamanan. Sa tourist mall, ang item na 10 piso, dito, 3 piso lang. 19. Yung natipid na pera, marami pang magagamit na magagandang bagay. Kumuha ng isang putol. Kuhanin ng libre. Hindi pwedeng putulin Pag sinaksak ko ng isang beses, baka masira ang kayamanang phone ko. Hindi pwedeng gamitin. Hindi pwedeng gamitin. Ina, nandito na ako. Si Jicheng ay bumalik na. Ina? Halika, upo ka dali. Ito ang dala ni Ina, special, na galing sa kabila para sa'yo. Lahat ng ito, galing sa mga magagaling na writers na nakilala ni Ina sa Spirit Realm. Sila mismo ang sumulat nito. Tingnan mo kung makakatulong sa'yo. May silbi ang aking talento mula pagkasilang. Kahit magastos ang lahat ng yaman, babalik pa rin ito. Ang taong nakasulat ng ganitong tula, siguradong para siyang isang Diyos na tao. Inay, gusto ng anak mong makaharap mismo ang taong ito. Pwede mo ba akong dalhin sa mundo ng mga diwata, Inay? Kahit isang sulyap lang, ayos na. Jicheng, hindi mo talaga kayang puntahan ang lugar na yon. Pero, pwede akong maging mensahero ninyo. Kung may gusto kang itanong, o kung may sulatin kang gustong ipatingin, para magabayan ka, isulat mo lang lahat yon. Dadalhin ko mismo, ako ang mag-aabot sa'yo. At saka, gagawin kong personal na magbigay ng payo ang dakilang manunulat na yon. Inay, ang saya naman. Pag natulungan ako ng Diyos na iyon, tiyak na papasa ako sa pagsusulit. Dadala ako ng karangalan sa pamilya. Mapapaganda ko ang buhay ni Inay. Ang bait mo talaga. Inay, ginawa mo namang parang inilipat mo na ang araw sa bahay natin, ha? Sobrang liwanag naman yan. Ito ang tinatawag na solar lamp. Simula ngayon, hindi na natin kailangan mag-ilaw ng kandilang nakakasuya sa mata. Sobrang linaw at maliwanag pala nito. Ano ba talagang meron? Sa bahay ni Tian Yuerong? At parang kakaiba at misteryoso? Ate Yuerong, may emergency na abiso. Kailangan mag-overtime. May dagdag na 100 piso kapag nag-overtime. Oo naman, walang problema. Muto. May nagpaparamdam multo. Ate Yuerong, sandali lang, may napakalaking balita akong sasabihin. Opisyal na itong abiso. Matapos ang mahigpit na pagsusuri ng pamunuan ng tourist spot nitong mga nakaraang araw, napagpasyahang simula ngayon, iaangat ka bilang leader ng cleaning department ng lugar.
Sabay ang pagtaas ng monthly salary sa 600 piso. Ate Yuerong, congrats! 600? 600 piso? Yes, simula pa lang to. Pag ginalingan mo hanggang sa dulo ng taon at maganda ang performance mo, pwede ka pang ma-promote bilang supervisor. Salamat, Xiao Tao. Salamat sa tourist spot. Pangako, pagbubutihan ko lalo. Aba, hindi ba ito si Tian na bagong team leader? Congrats ha. Promotion at dagdag sweldo, 2 biyaya, sabay-sabay. Tian team leader, congrats. Dahil sa sariling pagkayod, kaya deserve mo. Tama lang na na-promote ka. Ako si Lao Zu, bilib ako sa'yo. Ate, astig ka talaga. Baka naman may swerte ka dyan. Huwag mong kalimutang dumaan din kay ate, ha? Salamat sa inyong lahat. Ako kasi, dahil meron akong mga katulad ninyong tumutulong. Lahat ng, swerte lang talaga. Ay, oo nga pala. General Meng, mamaya kapag nadaan tayo sa parcel delivery station, pakibaba mo ako sandali kasi may papick up akong padala. Oh, sige, walang problema. Next stop, parcel delivery station. Mama, Mama, nakarating ka na. Ito. Ano-ano ba to? Itong mga regalo ito na espesyal na dinala ni Mama mula sa mundo ng mga diwata para sa inyo. Ziyuan, alam ni Mama na mahilig kang mag-ensayo ng martial arts. Ito, pang-practice talaga ito ng mga gagamitin sa martial arts. Tawag dito ay Taiji, nakasuotan. Maganda ang tela, sobrang komportable isuot, at napakadaling gamitin. ang lambot ng tela. Hawakan mo. Salamat, Mama. Di. Xiao, halika rito. Para sa'yo ito. Tawag dito ay calcium tablet. Buntis ka na kasi ngayon. Malaki na ang tiyan mo. Madaling mamulikat ang mga bintit paa mo. Medyo mahirap na rin ang galaw ng katawan mo. Makakatulong ito para gumaan ang pakiramdam mo. Uminom ka nito araw-araw. 1 hanggang 2 tableta lang. Tandaan mo, ha? Salamat, Mama. Siguradong iinumin ko ito oras-oras. Ji Cheng, ang isang nag-aaral, kailangan din may maganda siyang panulat at tinta. Simula ngayon, gamitin mo to para gumawa ng magagandang artikulo mo. Sana makamit mo na agad ang tagumpay sa hinaharap. Mama, masyadong mahalaga po ito. Hindi bibiguin ng anak ang tiwala ni Mama. Euro, halika rito. Ito, espesyal na laruan yan na dinala ni Mama para sa'yo. May napakalaking balita pa si Mama. Para sa inyo. Tapos na ang pagpapatayo ng bagong bahay natin. Bukas, lilipat na tayo. Ayos? Ang saya naman. Huwag masyadong ma-excite. Kalma lang. May isa pang magandang balita si Mama na sasabihin sa inyo. Ang mama nyo, na-promote ako sa mundo ng mga diwata. 3 beses na ngayon ang buwan ng sahod ko kumpara dati. Congrats, Mama. Sa promotion mo. Mama, ang galing mo. Naman, Mama, salamat sa lahat ng pagod mo. Si Mama talaga ang the best.